Sigurado ka ba nabili mo lahat ng mga nasa listahan natin? Eh, ba't di ka sumagot dyan? Ano ba, pipi ka ba? Sigurado ka, ha? Masakit ba ipin mo, ha? Hindi ka makasagot. Halika na. Bilis. Bilisan mo. Alin sa dalawa? Patuloy na takasan ng takot? O harapin at labanan ito? Dali! Eh, ba't hindi ka pumwesto ngayon sa likod, no? Mrs. Solmerano, pwede ka ba makausap? Dali, ate, dali! Ate, dali! Tabi! Sabi! Dali! Lalo ako nai-stress sa'yo, ha? Manang! Ay, Manang, sandali. Manang, pakiabot nga mo yung bago dyan lang sa tabi sa iba. Manang, shh, Manang. Hindi bali, Manang, ako na lang. Mamaya na lang, Manang, sandali. Manang, sandali. Mamaya na, Manang, sandali. Hello? Jane! Ha? Nasaan ako? Nasa optical shop ako. Oo, nagpapagawa kasi ako ng salamin. Parang kailangan ko ng reading glasses eh. Hindi, okay lang. Yeah, sure. Daig pa ng tawag ng presidente ang bawat tawag ni Dave. Sa aminin at sa hindi ni Andeng, may power pa rin ang boses ni Dave sa kanyang pandinig at sa kanyang damdamin. Alam mo, ikukumpisal ko na lang yung pagsisinungaling ko kanina. Sira ka talaga. Alam mo, hindi ko maintindihan sa'yo, Andeng. Ano ba ang masama at bakit mo isinisikreto sa ex-husband mo na nasa masahihan tayo ng mga bulag? Ano bang masama doon? Iisipin nun, dapat nasa bahay ako, iniintay yung mga bata, o kaya inaasikaso ko yung parlor namin ni Max. Alam mo, Andeng, kapag naririnig kong ikinakatwiran mo yung mga kahunghangan ng asawa mo, gusto kitang saksakin. Eh, anong masama kung nasa masahihan ka? At kahit nasa loob ka pa ng motel, kapag tumawag siya, wala siyang pakialam. Hiwalay na kayo. Palibhasa, wala kang asawa. At bakit ikaw meron? Noon. Noon yon, ngayon wala na, kaya dalaga ka na ulit, di ba? Parang pareho ng kotse ko yun, ha? Ah! Ate! Kotse ko yun! Gagay, dali! I-double lock mo, ha? At yung itas! Mamsi!
Ma'am, si my love! Andito ka na pala. Ikaw din, nandito na. Oo, tawag ako ng tawag sa cellphone mo. Ano, sira na naman ba yan? Ha? Tsaka bakit ganun? Cannot be reached siya ng cannot be reached. Ha? Huwag mo naman sabihin kay aga-aga nawalan ka na naman ng bater. Hindi, oh. Okay naman to. Sino yung batang yan? Anak mo, Kuya Bart? Anak mo? Kamusta naman maganda at mabait kong ate? Bob! Ano ka ba? Kailan ka pa dumating? Liga, pasok! Kailan ka pa dumating? Ito, ngayon lang. Kakadala ko pa tong special recipe ko galing Macabebe, Pampanga, ate. Ay, upo. Sa'yo yan, ha? Ang ibig kong sabihin, kailan ka pa dumating galing Davao, hindi Pampanga. Dapat dito ako didiretso galing Davao. Kaso lang, naisipan ko munang dumaan sa lolo ko sa Pampanga. Doon ko nga ito linuto, ate. Para sa'yo to. Salamat. Kumusta naman nanay mo? Okay naman. Kinakamusta ka nga niya eh. Death anniversary ni tatay last week. Nagpadasal nga nanay. Akala niya pupunta kayo ni Itik sa Davao. Masyadong malayo eh. Tsaka isa pa, si Itik nag-aaral. Pero alam ko naman, inaalagaan yung punto ni tatay doon. Oo naman. Si nanay nga, pinakulayan ng dilaw yung nicho. Pinakulayan ng dilaw yung nicho ni tatay. Nicho, dilaw? Oo sabi niya, para daw mas madali niya makita. Paano kasi doon? Yung mga nicho, pare-pareho ng kulay. Ito ate, tikman mo na to. Yan, luto ko pa para sa'yo, ha? Kumasarap pa. Sarap pa. Grabe, ano to? Adobong sawa. Ate, bibihis muna ako, ha? Grabe yung traffic dito sa Maynila, eh. Ama? Pambihira to si Kuya Bart. Kung sino-sinong babae ang binubuntis. Samantalang ikaw hindi ka buntis-buntis. Hoy, para sabihin ko sa'yo, nag-usap na kami ni Bart dun sa itaas. At hindi niya anak yan. Nakita lang niya sa MRT station, umiiyak, nag-iisa, at iniwan ng nanay. Kaya inuwi niya dito. Hindi naman kasi kagad pinapaliwanag eh. Sinulsulan mo kasi ako agad, kaya hindi ko na narinig ang paliwanag ni Bart. Ate naman, ako pa sinisi. Ikaw nga ito nagwala kagad eh. Para tinanong ko lang kung anak ni Kuya Bart yung bagets na yan eh. Alam mo naman, kargado na nga ako eh. Huwag nga kayong maingay, nanonood akong TV. Ate, huwag daw tayong maingay. Ayoko umuwi ng bahay. Ayoko umuwi ng bahay. Paalala ko lang yung kotse ko doon. Malulungkot lang ako eh. Teka muna, na-report mo na ba sa pulis yan? Siyempre, na-report ko na. Kailan daw nila mababawi yung kotse mo? Pare, ewan ko, kahit naman siguro sila hindi nila masasagot yun, hindi ba? Hindi. Kasi kapag hindi nila nabawi yung kotse mo, pwedeng ibenta yun na magnanakaw. Paano na yun? Oo nga. Pagkatapos, papalitan nila ng ibang kulay. Oo. Lalagyan nila ng ibang plate number. Eksakto. Pagkatapos, dadalhin nila sa malayong probinsya. Ganun. Plato ko yun na! Ate, basag. I'm sorry. Hindi ako makaiyak, pero kailangan kong ilabas ang galit ko sa mga kidnappers na yan! Huwag mo nang
isipin niyan, siguro, hindi, sinusubukan nila kung gaano katibay yung mga plato natin na imported na pinadala ng Kuya Ikimo galing Korea. Reg, relax ka lang. Galing talaga ako, Sme! Galing talaga ako! Galing talaga ako! Galing ako! Hindi, wag. Galing ako! Oo, ito. Okay lang yan. Ha? Ma'am Si, alam mo, malambing naman siya. Nakakatuwa nga eh, parang magkamukha nga kayo eh. Alam mo, ano rin siya, smarte rin. Hindi talaga. Tsaka alam mo ba kanina, Ma'am Si, ha? Sabi sa akin, Kuya, bakit yung katulong ninyo ang pangit? Sabi sa akin. Ano mo, Ma'am Si, tapos sabi niya, mukhang manika ng mangkukulang daw si Gagay. Alam mo, Ma'am Si, ikaw naman yun, biruin mo, kinumpara niya sa isang manika na mangkukulang si Gagay. Eh, hindi ba ako cute? Hello? Oh, pare. Oh. Talaga? Oh, dumating na? Oh, yung shipment? Talaga? Oh, sige. Ano? Oo. May cut ako dyan. Talaga? Okay. Sige. Ano, Ma'am Si? Ha? Dito na siya titira sa atin? Ha? Ate na siya? Ma'am Si, ha? Ate na siya, ha? Ma'am Si? Hindi! Dalhin mo siya sa mga pulis. Pakunan mo ng litrato. Ipadyalo natin. Hanapin ang mga magulang. Huwag tayong makailam sa anak ng may anak. Ma'am Si, ayaw na nga niyang bumalik sa nanay niya eh. Tsaka alam mo ba, kahit daw minsan hindi niya nakita ang totoo niyang tatay. Alam ba, Ma'am Si, kung i-adapt natin siya, di para na rin natin tinulungan ang future niya. Hindi ba? Isipin mo naman, kawawa yung bata kung ilalagay natin siya kung saan orphanage. Kawawa naman. Ano ka ba naman, Popsi? Hindi ba sinabi ko naman sa'yo, hindi ako nawawalan ng pag-asa na magkaka-baby tayo. Saka na. Pag pwede na. Pag hindi talaga ako pwede. Talaga magbe-baby tayo. O sige. Pero Ma'am Si naman, baka mamaya magsisisenta na tayo, tsaka tayo mag-a-adapt. Eh di pag nagtibo yan eh. Mga hukluban na tayo. Ano ba naman? Basta, ayoko mag-ampon. Naiintindihan mo ba yon? Sa pagkup-kup ko sa hindi ko anak, lalong nagiging inutil ang tingin ko sa sarili ko. Dahil parang sinabi ko na rin, tinanggap ko na rin, na kahit na kailan hindi ako magiging nanay. Ano ka ba naman, Bart? Maging sensitive ka naman, no? Oo nga. I love you, I love you, Ma'am Si. Nakikiyak lang ako dito, ha? Pwede? Ay, bakit ka nangyari? Nainis ako! Plato ulit yun na! Sana ako, akin na yan. Ikaw talagang bata ka, pasaway ka. Akin na yan. Akin na. Ayaw pa ibigan ako. Tama na ha, tama na. Pagpapasok ko na. Akin na sabihin ako. Makulit ka, pasaway ka. Tama na! Che, tama na. Pasaway ka talagang bata ka. Pasaway ka. Tama na sabi. Tama na. Hoy! Ito, ginagamit, pandilig ng halaman. Hindi pambasa ng tao, okay? At huwag ka malikot dito, ha? Umayos ka dahil malapit ka ng kunin ng kung sino mang nanay mo. Ay, Mare! Kumuha ako ng kasama para sa inyo ni Bart. Ay, ang cute naman ng bata! Pamangkin mo? Hindi, bisita lang. Thank you dyan, ha? Magbibis na ako. Halika dito. Ang pangalan mo? Ano pangalan mo, baby? Ang pangalan niya? Chen po. Oh, Chen. Gusto mo kasaba cake? Pwede yung platito tsaka kutsarita. Kain kang kasaba cake, ha? Masarap to. Ako naggumawa nito, ha? Eto na po, ma'am. Pasaway ang batang yan. Hoy! Dali, ah.
Tikman mo to. Ang sarap-sarap nito. Kainin mo yan, ha? Sarap yan. Ito ate, subukan mo yan. Eh, baka okay ka lang? Tatlo lang tayong kakain, isang katutak yung niluto mo. Okay lang yun ate, hindi niyo maubos. Lalagay ko sa freezer. Diba? Ang sarap mo talaga magluto, Tito Ebok. Parang babae. Alam mo, Itik, hindi lahat ng magaling magluto babae. Alam mo, pag pumunta ka sa malalaking restaurant saka sa mga hotel, karamihan ng chef doon, lalaki, alam mo? Eh di, gusto nyo na din maging chef? Parang chef of police? Yeah. Alam mo, nagpapatawa ka, hindi ka naman kalbo. Kumain ka na nga. O, Vicky, bakit? Ha? Eh, naghahaponan na kami dito kasi nagluto yung kapatid ko. Sige na, nandiyan naman yung kapatid mo eh. May kasama naman si Itik. Nagluto to death man din ako para sa inyong apat. Dito na kayo maghapunan. Basta hihintayin kita. Eh, hindi ba pwedeng bukas na lang yan? Basta, dito kayo maghapunan. Magtatampo ko. Hindi kita kakausapin ng 10 taon. Eh, ano ba yung napaka-importante? Hello? Vicky? Vicky? O sige, tuloy niyo na lang yung pagkain niyo. Tapos ako, doon na lang maghahapon ng kala Tita Vicky. Ate, gusto ko sana matikman mo tong Matitikman ko rin yan. Ang dami-dami yan, di ba? Lalagay mo sa freezer. Sige na, tuloy niyo lang yung pagkain niyo. Kain ng kain, ha? Gulay, kanin. Ate. Ikaw na lang kumain nito. Tingin mo lahat, ha? Mabuti na lang nilabas ni Dave yung mga bata. Wala akong plano mag-dinner. Nawalang kotse ko. Ako nga, yung kapatid ko nagluto. Eh, ngayon lang kami ulit nagkita after 1 year. So, pinapagilty niyo ako dahil pinilit ko kayo dito maghapunan. 3 oras kong niluto yung mga putahe na yan, ha? Hindi pa nga ako naliligo. Tingnan niyo yung itsura ko. Hindi. Magdi-dinner kami, di ba? Magdi-dinner kami. Magdi-dinner tayo. Halika na! Halika na! Hoy! Sarap. Salamat, Vicky. Thank you. Hindi masarap. Tinatanong ko kayo. Hindi ba masarap? Pwede maging honest? Hindi eh. Ang hindi ko naman naintindihan sa'yo, Vicky, bakit nagluto ka ng ganito karaming putahe na hindi mo naman dating ginagawa pagkatapos pinipilit mo kami mag-dinner dito? Ako rin, magiging honest. Naiinis ako! Talagang naiinis ako! Ate, tissue. Che! Hindi ka kasali dito, no? Lumayas ka nga dyan! Alam niyo ba yung feeling na kahit ayaw niyo, pero pinipilit kayo, tapos pipilitan kayong tanggapin dahil wala kayong magawa eh. Yun, kailangan yung tanggapin. Naiintindihan niyo ba yung ibig ko sabihin? Na-realize ko na 11 years na kami magkasama ni Bart. 11 years na kami mag-asawa. Lahat ginawa ko na.
Nag-biorhythm ako, nag-fertility pills ako, nag-sirko-sirko ako, sumayaw ako sa ubando, nag-yoga, nag-feng Pero hindi pa rin kami magkaanak. Tapos alam mo alam mong naiinip na siya, gusto niyang amampo ng anak ng iba. Ramdam ko, inip na siya. Bakit hindi kayo mag-try ng test tube baby? O kaya yung mag-hire ka ng baby maker, pero kailangan papirmahin mo ng Joke? Joke. Malinaw na joke. Joke. Mare, baka naman iniisip mo lang yon. Happy naman si Bart kahit wala kayong anak, di ba? Ang mahalaga, nagmamahalan kayo. Oo. At saka, ikaw bata ka pa naman eh. Pwede ka pa magkaanak. Alam mo, may kilala nga ako, 55 years old na, nagkaanak pa. Kanban pa. Di, parang kasing, ang feeling ko, may kulang. May kulang kasi hindi ako mabuntis-buntis. Tama na. Alam mo, na-stress ka lang. Tama. Ako nga, wala akong asawa, wala akong anak, wala nga rin akong kotse. Pero may buhay pa rin ako. Di ba? Ganun lang yon. Mamsi! Pinag-shopping mo pa yung bata at pagkatapos, ginamit mo pa yung supplementary credit card na binigay ko sa'yo. Wala nga akong cash kanina, kaya yun ang ginamit ko. Bakit hindi mo man lamang tinawag sa akin na gagamitin mo yung card? Ako magbabayad nun ah. Aba, hindi naman ako nag-shopping Hindi ko gamit yun. Gamit ng bata ni Chen. Lahat yun. Bakit? Sino ba si Chen? Anak mo ba siya? Magiging anak natin. Hindi pa ako pumapayag na angkinin kong anak siya. Mamsi naman. Ano ba problema? Pwede naman, di ba? Hindi pwede. Bakit? Bakit hindi? Mabibigyan mo ba ako ng anak bukas? Sa isang buwan? Sa isang taon? Bakit ba gustong-gusto mong kupkupin natin yung batang yan, ha? Bakit? Tunay mo bang anak yan? Baka naman may naanakan ka na kung sinong kaladkaring babae dyan. At pagkatapos gusto mong itira dito yung bata. Ma'am. Teka, baka mamaya naman, kunwari lang, nakita mo yan sa MRT at iniwan ng nanay niya. Gano'n ba ang tingin mo sa akin? Ha? Ang galing ko pala gumawa ng kwento. Vicky, ano ba sa palagay mo ang tingin ko sa'yo? Tanga? Ha? Tanga ka na papaniwalain kita na napulot ko lang yung bata sa MRT, ganon? Kung ayaw mo, hindi. Wag. Okay lang naman eh. Hahanapin ko na lang yung nanay ni Chen. Tapos, okay, I rest my case. Period. Ito mawawala to eh. Wala na. Wow! Ang galing mag-magic ni Chen. Sino nagturo sa inyo, na? Tito ko. Magician kasi siya eh. Turo mo yan kay Itik, ha? Sino si Itik? Di ba baby yung Itik? Hindi, yun yung palayaw ng anak ko. Bagets, kapag matanda ang kausap mo, magpopo at opo ka, ha? Di ba yung tinuturo ng nanay mo? Hindi eh. Hindi niya kasi ako mahal. Chen. Gusto muna tayo? Saan po tayo pupunta? Nakikitulog kung saan.
Sama kita ulit. Ha? Ay, hindi. Sandali. Teka. Bakit hindi mo na lang siya ihatid doon sa bahay namin? Pagtatabi ko sila ni Denny. Ay, okay sa akin. Pwede siya matulog sa tabi ko. Ako hindi magvo-volunteer, ha? Hindi bata-friendly ang bahay ko. Bart, okay lang kayo ni Vicky? Lalamigin ko muna ulo niyan. Hindi ko nga alam kung saan ang galing ang inis niya eh. Alam mo, intindihin mo na lang. Meron sa kanyang sumusunod na lalaki. Tapos hindi pa tapos yung kaso ng Idalyn Balboa. Ang dami niyang iniisip eh. Eh, ang hirap naman sa kanya eh. Sinosolo niya eh. Tapos pag sumabog, damay ako. Bakit mas maganda ang bahay ng Papa Bart kaysa dito? Siyempre, mas mayaman sila sa amin eh. Asan ang tatay mo? Wala dito, nasa Korea. Saan yung Korea? Malayo dito yun. Sasakay ka pa ng eroplano para makarating doon. Ikaw, nasan ang tatay mo? Ewan ko. Pero sabi ng nanay ko, kinain daw ng dragon. Dragon? Hindi totoo ang dragon. Sa mga books lang yun at sine. Ang ganda, no? Padala to ng tatay ko galing Korea. Oh, ano naman pinatawa-tawa mo dyan? Wala lang. Alam mo, naalala ko kasi nung bata pa ako, nung hindi ko pa kilala si tatay, nung hindi ko alam na may iba siyang asawa at kasama niyo siya ng nanay mo. Tinanong ko sa nanay ko, nasaan ang tatay? Oh, ano sagot niya? Nalunod daw sa tae ng kalabaw. Ha? Tapos hindi daw nakaalis doon dahil inupuan ng kalabaw. Sagot ng nanay mo. Diba? Pride. Ang pride, parang sukang nagpapaasim sa kahit na anong pagsasama. Minsan nakakadagdag ng lasa, minsan nakakasira. Pagdating sa pride, mas maasim si Vicky kaysa kay Bart. Sorry ah. Sorry dun sa mga hindi ko alam na nagawa o naiparamdam ko sa'yo. Hindi ko naman sinasadya yun eh. Tapos na yun. Ayoko kasing nagagalit ka eh. Sa akin. Ako rin. Ayokong nagkakagalit tayo. Pwede na po ba akong sumiping sa misis ko? Ikaw. Mamsi, sandali! Mamsi, sandali! Mamsi! Mamsi! Isasama ni Andeng na magpamasaang ulit. Lalo ako na-stress sa inyo. Ano ba? That's it. That's it. Manang, pakiabot niya yung bathrobe ko. Hindi. Ako na lang. Ano ka ba? Alam mo ba kung anong pinagpipisil mo dyan? Hello? Yes, sir. Really, sir? Wow! Maraming salamat! Yes! Yes! Nakuha ng kotse ko! Yeah!
Chen Chen. My baby, come to mommy. Mommy! Chen, halika ka na. Pasok ka na sa loob. Tita Vicky, wala pa po si nanay. Sabi po niya, dito daw po muna si Chen Chen. Ako na magsasabi sa nanay mo. Halika na, Chen. Pasok na tayo. Chen Chen? Baby? Ang mami? Chen Chen, halika na. Uwi na tayo. Sama na sa mami. Sige na. Chen Chen. Chen Chen. Ito na ang mami. Sige na. Sige na. Uuwi na tayo. Sige na. Sige na. Sige na, baby. Mami na to. Uuwi na tayo. Di ba? Chen Chen. Sige na. Ang mami. Jane, usap muna tayo. Ipapasok na ho ako ng daddy ko sa rehabilitation center. Pumayag na po ako. Actually, matagal na nilang gustong kunin sa akin si Chen Chen. Hindi lang ho ako pumapayag ibigay. Kasi sa tuwing makikita ko si Chen Chen, feeling ko na igaganti ko sa kanya ang lahat ng galit ko sa daddy niya eh. Bakit? Ang daddy niya kasi lahat na nagturo sa akin ng gumamit ng drugs. Lahat ng kababuyan itinuro niya sa akin. Hindi na ako nakawala nun. Halos masira ako. Hindi ko na nga na-realize na pati pala si Chen Chen sinisira ko na. Lagi ko siyang sinasaktan. Walang araw na hindi siya umiiyak. Kaya siguro naiintindihan ko kung bakit gano'n na lang ang galit sa akin ng anak ko. Actually, nung nakita siya ng asawa niyo sa MRT, talagang pinabayaan ko na siya doon eh. Hay na ako doon eh. Bala ko pa nga na magpasagasa na lang kaya kami sa MRT para lang matapos ng paghihirap ko. Pero napangaralan lang ho ako ng asawa niyo. Wala ho pala kayong anak. Samantalang ako, may anak nga. Pabayang ina naman. Baka pwede mong ibigay sa amin si Chen Chen. Salamat ho, pero ang daddy ko na lang ho mag-aalaga sa kanya. Ayoko kasi na balang araw eh, sumbat sa akin ng anak ko na pinamigay ko siya. Gusto ko ho pagbalik ko sa rehab, may mababalikan pa ako. At magiging nanay sa kanya. Sana po maintindihan niyo. Chen, anak! Chen, halika na. Uwi na tayo, Chen! Ayoko. Halika na, Chen! Chen!
nanay mo na aalagaan ka na niya eh. Sabi niya, hindi ka na raw niya papaluin. Papakabait na siya. Papabait, mamamasyal pa rin ba tayo? Oo naman. Magkasama pa tayo mamamasyal. Hindi na po kayo galit sa akin. Hindi. Hindi naman ako galit sa'yo eh. Sana po magka-baby na kayo. Yun po kamukha ko. Ika nga dito. Ito, ate, subukan mo yan. Bok! Ang sarap-sarap ng food. Ngayon na ako nakatikim ng ganito kasarang food. Kasarap! Pwede ba kitang kumbidahin sa bahay ko para maging kusinero? Pagluto mo naman ako minsan. Bok, sige na! Itong kaldereta mo, nilagyan mo ng cheese, no? Ang linamnam. Utol ko yan! Ay, pero alam mo, Anday, antikman mo ito. Alam niya? Sarap eh. Yan. Bakit kayo ganyan? Nung ako nagluto, hindi naman ganyan ang mga sinasabi ninyo ah. Kasi naman, Vicky, alam namin na ginawa mo lang therapy yung pagluluto mo. Dahil imbiyernang ka. Pero ang totoo, wala kang talent sa pagluluto. Ebo, pabayaan mo. Kukunin kitang chief cook pag nagpatayo ako ng restaurant. Oo, talaga? Sige, salamat po ah. Alam mo, Ebok, ang pinaka-gusto kong niluto mo, eto. The best. Turo mo sa akin paano yung lutuin. Oo nga, ito, Ebok. Ang sarap talaga yung sinigang na ito. Ang sarap. Ano ba tawag dito? Sinigang na bayawak po. Maligo lang ako ah. Sige. Bayawak naman? Ay, pero aminin nyo, di ba masarap naman yung luto ni Ebo? Oo na, in fairness, masarap, no? Pero, Bayawak pa rin yun eh. Pero masarap talaga. Magaling siya magluto. Oo. Di ba kayo nabusog? Vicky. Oh. Oh. Bart! Bart! Anong ginawa mo? Saan niyo siya dadalhin? Uy! Tara. Oh, Bart! Unti-unting lilinaw na kay Vicky ang mga bagay na akala niya hindi niya alam. At tanging si Bart lamang ang maaaring magpaliwanag.